In Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Amen. Pagpalain ng mensahe ng mga awitin sa ating mga puso, sa pangangaral at pagpapahayag ng mensahe ng Panginoon Diyos, tawagin po muli natin ating minamahal na kapatid, Deacon Rogie Blasco. Sa pong pagpala at mabiyayang hapon muli sa lahat, tayo po ay tumayo at buksan po natin muli ang ating mga Bible sa Acts. Sa Acts po chapter 9. Basahin po muli natin yung ating teksto kaninang umaga sa chapter 9 verse 15. Kung hindi na po nakita, ito po ang sinasabi sa King James Version. But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. For I will show him how great things he must suffer for my name's sake. Ito po yung pagpapatuloy na ating mahalagang pag-aaral kanina umaga na ang title ay A Model of God's Irresistible Grace. Tayo po ay sumaglit ng manalangin bago tayo magsimula. Aming Diyos na banal, kataas-taasan sa lahat. Aming Ama na nasa langit, lahat po ng papuri, pasasalamat, karangalan, pagsamba ay para sa iyo lamang, aming Diyos. Aming Diyos, maraming pong salamat sa isa na namang pagkakataon upang kami ay makasamba sa inyo at makapaglingkod at kami ay inyong iningatan na makarating at makapagsama-sama sa dakong ito. Maraming pong salamat sa naging mensahe kaninang umaga at nawa po ngayong hapon ay
makatanggap muli kami ng pagpapala sa inyo pong mensahe sa amin at maging paraan ito upang tumibay ang mga kapatiran sa pananampalataya, sa aming mga doktrina at magamit namin ito, may apply sa aming mga sarili at may bahagi din naman sa iba, lalong-lalo na sa mga taong wala pa sa Panginoong Hesus. At nawa ay makatagpo kami ng mga tupad din ninyo aming Diyos. At sa pamamagitan naman ng inyong mensahe ngayong hapon, ay gamitin niyo po ito at maging daan upang sila ay mabuksan kung sila man po ay isa sa inyong mga tupa. Aming Diyos, muli po, lahat po ng karangalan, papuri pa salamat ay para sa inyo lamang. Samahan niyo po kami ngayong hapon, pangunahan niyo po kami sa aming paglilingkod sa inyo at sa pagsamba. Ito lang po ang aming dalangin sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Nakakaupo na po ang lahat. So ito po yung continuation natin ng mahalagang pag-aaral kaninang umaga. Kanina pong umaga ay ating tiningnan yung patungkol sa naging effectual calling kay Paul. So ito po yung ating, nandito po tayo sa doktrina ng effectual calling or irresistible grace. Ito po yung ika-4 sa ating mga doktrina ng doctrines of grace. Ngayon naman po, sabi po natin kaninang umaga ay meron pa tayong iba pang mga biblical character o mga persons, mga example ng mga tao na nasa Bible na nakaranas ng irresistible grace mula sa ating Diyos. Na ito ay nangyayari lamang sa kanyang mga elect, sa kanyang mga hinirang. So hindi ito nangyayari sa mga taong hindi naman elect from the foundation of the world. So paano yun? Hindi nangyayari yan sa iba. So, tayo ay magpasalamat sa Diyos. Now, ang atin pong unang person na titingnan, meron tayo ditong dalawa. So, actually, ang nito ay Lydia and the Ethiopian eunuch. So, una nating tingnan, mga kapatid, ay si Lydia. So, Lydia's open heart. Opened heart. So, magiging maiksi lang itong ating mensahe ngayon dahil ito yung kadugsong lang nung umaga. So, please listen, mga kapatid. So, simulan natin ang nangyaring conversion kay Lydia. Basahin natin, buksan natin ating mga Bible sa Acts chapter 16. So, dito makikita natin, ang context nito ay si Pablo, may kasama siya si Silas. Yan, punta sila, may mga lugar sila na gustong pasukin, kumbaga, gusto nila daw magbahagi ng pangangaral, pero dalawang beses silang pinigilan ng banal na espiritu. Dahil nga sabi natin, ang gospel talaga ay ang kaligtasan ay may target lang talaga na tao. So, nasaan yung target ng salvation? Sino yung makakarinig dapat ng kanilang pangangaral? So, nandito yun. At yun ay si Lydia. So, simulan natin sa verse 11. So, ito yung Paul enters Europe and goes to Philippi. So, verse 11 sa chapter 16 ng Acts. Therefore, loosing from Troas, we came with a straight course to Samothracia, and the next day to Neapolis, 12. And from there to Philippi. Philippi ay Macedonia na. Philippi, which is the chief city of that part of Macedonia. So yan. In a colony, and we were in that city abiding certain days. 13. And on the Sabbath, we went out of the city by a riverside, where prayer was accustomed to be made. And we sat down and spoke unto the women who resorted there. So makita natin dito, sila ay nakipag-usap o nag-share sila doon sa mga women. So ito yung madami.
sabi nga natin, pagka tumatawag ang Panginoon, may specific target lang. So, ito madami. Pero makikita natin dito, iisa lamang yung magre-respond. Yung magkakaroon ng effect o effectual calling. Kumbaga, verse 14, ito na yon. Sabi dito, ito yung daw first convert in Europe. Sabi daw, it's Lydia. So, and a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, who worshiped God, heard us, whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken by Paul. So, sa pangangaral ni Paul ay narinig ito ng isang babae na kumbaga negosyante ito kasi seller of purple. So ano to, yung mga premium wares kumbaga. Kasi kung inyong ang isa sa pinakamahirap na kulay na i-produce nung time na yon ay kulay purple. Makita nyo, rare yung ito, trivia lang para sa inyong kaalaman na siya ay isang talaga premium seller o may kaya, mayaman, na negosyante. Kung papansinin niyo lahat ng flag, wala kayong makita na may kulay purple, yung mga flag ng mga bansa. Kung inyong pansinin kasi isa yan sa pinakamahirap i-produce na kulay dati, purple. So ngayon kaya na yan sa synthetic materials. So anyway, just yun nga to prove na si Lydia ay hindi siya isang maliit na negosyante. Isa talaga siyang big time kumbaga. Yan. And on sa verse 15, and when she was baptized and her household, she besought us, saying, if you have judged me to be faithful to the Lord, come into my house and abide there. And she constrained us. So, ating i-emphasize yung naging response ni Lydia. Balikan natin dun sa verse 14. Kung nakita nyo, pag nangaral ng shiner ang gospel, ang magre-response lang talaga ay yung elect. So, isang patunay dyan ay yung madaming babae dito na nashiran o nakapakinig sa mga pangangaral ni Pablo. Pero si Lydia lamang ang nagkaroon ng response, kumbaga. Makita natin doon, yun yung sa verse 16, yung responsiveness ay nangyayari lamang talaga sa isang tunay na hinirang ng Diyos. Then sa verse 14 din, makikita natin na hindi si Lydia ang nagdesisyon, kumbaga hindi siya ang nagpatuloy sa kanyang puso. Nakita natin dito na ang Panginoon ang nagbubukas ng puso ng tao na kanyang ililigtas. So, kaya mali yung practice o yung turo ng mga Armenian, ng mga bulaang pastor na papasukin daw sa puso at kumakatok daw. So, walang ganun sa Bible. Ilang beses na yung na-emphasize dito sa pulpitong ito, ilang beses na naituro na hindi biblical yung kumakatok sa puso. So, ang nasa Bible, malinaw, binubuksan ng Diyos, kaya nga irresistible. Pag binuksan niya na ang puso ng isa sa kanyang mga tupa, sa kanyang hiniran, so yun nga, hindi niya mariresist yun. Hindi nakita natin yung response ni Lydia dito sa verse 15. So, and when she was baptized, so nagpabaptize siya, and her household, pati ang kanyang sambahayan, she besought us, saying, if you have judged me to be faithful to the Lord, come into my house and abide there. And she constrained us. So, kung makikita natin sa verse 15, ay bakit pagka sa Bible ay pagka binaptize yung isa sambahayan na. So, that is during that time, Kasi yun yung edification ng early churches. Talagang madami ang nako-convert. Madami ang nagre-response na willingly, yung effectual calling. Kaya laging mapapansin natin, nababanggit at ang kanyang sambahayan o yung household. So ngayon, napapansin natin ay bakit ganun kokonti na? Kasi last days na talaga, remnant na lang ang natitira. Bagamat pwede rin yung mangyari,
kung yun ay kalooban ng Diyos sa isang sambahayan. Kasi dito pag sinabing sambahayan, hindi lamang yung mga kapamilya, pati yung kanilang mga tauhan, kanilang mga alipin, kumbaga, mga workers, yung manggagawa sa kanilang sambahayan. And then, nakita natin yung response. So, siya, may effect. And then, nakita natin na yung hospitality ni Lydia, diyan sa verses 14 and 15, inalok niya na tumigil muna sa kanyang bahay, si Pablo. Bagaman si Pablo ay Hudyo at siya ay isang Grego, Gentile, so hindi magandang makita yun. Merong, kumbaga nung time na yon, hindi pwedeng silang magsama. Dahil nga para bang ang tingin ng mga Hudyo sa mga Hintil ay marurumi. Pero dito, sabi ni Lydia sa kanyang hospitality, inalok niya na kung daw, if ye have judged me to be faithful to the Lord, come into my house and abide there. So sabi niya, kung kayo ay naniniwala na isa ako sa faithful to the Lord, sumama kayo sa amin. Kumbaga tumigil sila doon. At yun nga, yun ang nangyari. And then, yun yung hospitality. So sabi natin may effect. So nung na-convert siya, nagkaroon siya ng hospitality towards Paul, doon sa mga ngaral na ipinadala ng Diyos. So, makita natin, pag may ililigtas ang Panginoon, nagpapadala talaga siya ng tunay na mga ngaral. So hindi pwedeng yung jackass, kahit sino na lang. Yan, nakita natin yan ang pattern sa Bible. And then makikita natin, kung babasahin pa natin ito hanggang dulo ng chapter, hanggang verse 40. So naganap dito yung mga nakulong si Paul, Pero makikita natin yung role ni Lydia sa church, yung kanyang pagiging charitable talaga. Doon sa verse 40. Ating basahin, talon tayo doon. Sabi dito, and they went out of the prison and entered into the house of Lydia. And when they had seen the brethren, they comforted them and departed. So hindi nagbabago, kumbaga ganun pa rin ang pakikitungo ni Lydia sa kanila. Kahit sila ay nakulong. Kasi kumbaga parang ganito yan may nag-share sa'yo sa panahon natin ngayon tapos biglang nakulong. So ano magiging reaction mo? Ba't nakulong yun? Wala namang ginagawang masama. Totoo kaya ang tinuro nun. So makita natin, hindi siya nag-doubt. Yun yung power ng effectual calling. Bagamat nakulong sina Pablo, hindi na bago ang kanilang tingin sa mga lingkod ng Diyos. Kunwari, tunay na lingkod ng Diyos, nagkaroon ng, sabihin nating karamdaman, So, magiging, kung yan ay hindi tunay na mananampalataya, ang magiging reaksyon nun, ay, tunay ba yan? Ba't yan nagkaganyan? Tunay ba yung lingkod ng Diyos? So, yun yung mga hindi nakakaunawa. Yun yung gusto nating ibigay na point dito. Nakita natin na kahit nagkaroon ng masasabi natin kasamaan sa buhay ng isang lingkod ng Diyos, wala dito kay Paul, nakulong to So kung nakita natin, dapat ang magiging response ng isang tunay na mananampalataya na nagkaroon ng effectual calling ay hindi siya magdadoubt kung ano yung itinuro sa kanya ng isang tunay na lingkod ng Diyos. Yan. So yun yung ating nakita kay Lydia. Again, ating i-recall, nakita natin, ang una natin dong napansin ay yung puso ni Lydia, ang nagbukas ay ang Panginoon. Sabi natin ay Diyos ang nagbubukas sa puso ng tao na kanyang ililigtas. Hindi kinakatok. Hindi nasa sa iyo ang desisyon. Diyos ang nagbubukas. Yan ang itinuturo ng Biblia. And then nakita natin yung kanyang naging hospitality towards Paul. Yan. At saka yung kanyang naging kumbaga role. So kahit na nagkagano nakulong yung nagturo sa kanya,
So alam niya na walang nagbago, kumbaga. Winelcome niya pa rin sa kanilang tahanan. Kahit pa nagkakaroon ng kasamaan sa buhay ng isang tunay na lingkod ng Diyos, dapat hindi tayo mag-doubt. Kumbaga hindi lang yun dun sa buhay ng, kunwari ng pastor, ba't nagkakaganon yung pastor? Dapat din atin ding matingnan ang ating sarili na tunay ang lingkod ng Diyos, dapat hindi tayo mag-doubt sa Kanya kung bakit siya nagkakaganoon. O bakit siya napapunta sa ganong sitwasyon. Tulad dito, sa verse 40, nakita natin, dapat ganito din ang response natin. Willing pa rin tayong tanggapin ang lingkod ng Diyos, tunay na lingkod ng Diyos, kahit siya ay nakakaranas ng kasamaan sa kanyang buhay. Yan. So, yun yung effectual calling kay Lydia. Nakita natin, isang example yan, hindi siya nakapag-resist, hindi siya nakatanggi. Nakita natin, willingly siya ay binuksan at tinanggap ang turo nung nagturo si Paul dun sa riverside. And then, yung ating pangalawang titingnan na character ay itong eunuch. Yan. So, ang ating point ay yung the divine encounter with the Ethiopian eunuch. So, doon natin yan mababasa. Ito, napakaganda rin ng isa din itong example na maganda sa Bible ng irresistible grace. Kumbaga, effectual calling. Yan. So, buksan natin ating mga Bible sa Acts chapter 8. Dito natin yung makikita. Acts chapter 8. Sa verse 26. Simulan natin doon. Sa verse 26. Acts chapter 8, verse 26. So, ito isang patunay na kung may ililigtas ang Diyos, ay magpapadala siya ng tunay na mangangaral. Sabi nga natin, na hindi makakatanggi o hindi makakapag-resist yung tao na target na iligtas ng Panginoon. Makikita din natin dito na magkakaroon siya ng willingness, ng pagsunod, at hindi siya magdadoubt dun sa nagturo sa kanya, bagamat nun niya lang nakita, ay kanya ring magtataka kayo, may lalapit sa inyo, kumari kayo, may magtuturo sa inyo, mag-share, tapos maniniwala kayo agad. So, anong ibig sabihin nun? Di ba ang tao talaga, ang nature niyan, doubtful yan. Ano ba sinabi kaibigan, doon tayo, kikita tayo din ng malaki pag mag-invest ka ng ganyan-ganyan. So, syempre tayo doubtful. O, ganun din pag may nag-share sa iyo tungkol sa salvation, sabi ni, kaibigan, tanggapin mo na. Panginoon Jesus, doubtful ka. Pero dito makikita nyo, dahil nga target talaga siya para makaintindi, makaunawa, maging mabaptize o mapadagdag sa o matupad ang kanyang kaligtasan, makaunawa sa God's Word, kasi ito nagbabasa to din ng scriptures makikita natin na hindi nagda-doubt. Kasi ngayon niya lang makikita si Philip, maniniwala siya sa pagsasabihin nito. So meaning, yung effectual calling ng Diyos sa kanya, hindi siya makaka-resist. Hindi niya masasabing, hindi totoo yan, mali ang iyong pagkaka-explain sa akin. So, hindi natin yung makikita dito. So, dito natin mapapatunayan na yung irresistible grace ay working dito sa taong ito. Isa din siya sa mga elect. So, sa verse 26 ng chapter 8, simulan natin ng basa. Acts chapter 8, verse 26. Ito, ang sabi, "And an angel of the Lord spoke unto Philip, saying, Arise and go toward the south, unto the way that goeth down from Jerusalem unto Gaza, which is desert." Desierto ang pupuntahan niya. 27. "And he arose and went, and behold, a man of Ethiopia, an eunuch of great authority under Candace, queen of the Ethiopians, who had the charge of all her treasure, and had come to Jerusalem
to worship. So, kumbaga, ang setting dito ay pabalik na ito. Galing itong Jerusalem nag-worship. So, meaning ay inadapt niya yung paniniwala ng mga Hudyo. Makita din natin dito na unang pansinin natin yung response ng lingkod ng Diyos. Sumusunod. Kumbaga, ginaganap yung kanyang tungkulin. Kasi, and he arose and went. So, sinunod niya. And then makita natin dito yung na-meet niyang tao, yung Ethiopian, yung eunuch. Hindi rin siya isang ordinaryong tao, basta-bastang tao. Tulad nung si Lydia, ating in-emphasize kanina na hindi siya basta-basta negosyanteng, kumbaga, pipitsuge nung time na yon. Pag yan ay sinira mo, ano ka? Pampaslupa ka, ano pinagsasabi mo? Hindi ganon. Dito rin, makita natin ito mas matindi. Kasi ito'y tauhan talaga ito, treasurer ito ng Queen of Ethiopia. Ng mga Ethiopians, Hindi rin siya ordinaryong tao, kaya magtataka kayo, lalapitan ng mga apostol na, kumbaga, hindi naman mga magarbong tingnan, mga mukha lang talagang taong mahirap, tulad natin. Lalapit tayo sa mayayaman, share. Hindi, baka sabi, ito, 500, umalis ka na. Ganun. Natanda ang kwento ng ating pastor sa akin. Nung hindi ko nababangkitin kung sino. Basta may influensyang tao dito sa ating lugar. Sinubukan niyang sharean, gusto niyang maging religious advisor, kumbaga. Dahil nga walang effectual calling sa taong yun, ang binigay, hindi na nakinig sa kanya, inaabotan siya ng 500. So nangyayari talaga yun. Ganun yun pagka ang tao ay hindi talaga maliligtas, hindi tunay na tupa. Ganun. So dito magtataka kayo, hindi to ordinary tao. Tapos magtataka kayo, nakalapit. Ito yung treasurer dito, siguradong ito yung maalaha. So kung hindi man ganun, may mga valuable things siyang dala. At meron tong mga guard, may mga gwardya to. Magtataka kayo, nakalapit doon si Philip nang hindi hinarang ng mga guard. Ba't ka nalapit? Anong gusto mo? Ganun yun yun yung reality. Pero makita natin, hindi ganun na nangyari. So may divine intervention talagang nangyayari sa isang ililigtas ng Diyos. May something extraordinary talaga. So yan na, atin ang naintindihan kung sino yung taong ito. Hindi siya ordinaryong tao na maitim ang balat. Siya ay isang importanteng tao sa kanilang kaharian doon sa Ethiopia. Treasurer pa ito. Sabi dito, who had the charge of all her treasure and had come to Jerusalem to worship Him. Lahat ng kayamanan. So, hindi ito ordinaryong, sabihin natin, konsehal ng bayan. Hindi. Mataas ang katungkulan ito. So, ayan, pansinin natin. Then, sa verse 28, was returning and sitting in his chariot, read Isaiah the prophet. So, ang binabasa din dito yung chapter 53 ng Isaiah. Mamaya makita natin. So, nakita natin, nagbabasa ng Bible. Sabi nga natin, pabalik na ng kanyang bansa. Yan. Pagkatapos lang mag-worship sa Jerusalem. 29. Then the Spirit said unto Philip, go near and join thyself to this chariot. So yung pala, nung pag nakita na sabihin natin nakita na ni Philip, hindi pala agad siya nakalapit. Siguro kung basta siya lumapit, yun nga mangyayari, haharangin siya ng mga guard. Uy, ba't ka nalapit? Sino ka? Anong gusto mo? Ganon, maaari. Pero dahil dito nakita natin yung pagkilos ng banal na espiritu, talagang ililigtas yung tao. Sabi dito sa verse 29, then the Spirit said unto Philip, go near and join thyself to this chariot. So doon pa lang siya lumapit. Ito ang ginawa niya. And Philip ran there to him. Tumakbo pa, patakbo pang palapit. So kung ito may mga kasamang guard, dapat i-alert. Ba't ka nagtatakbo palapit? So hindi natin nakita dito na hinarang siya. Ang malinaw na sinabi dito, and Philip ran, sa verse 30, and Philip ran there to him, and heard him read the prophet Isaiah. So narinig niya, nagbabasa ng scriptures. And said, nagtanong siya, ibig sabihin, malapit na. Kasabay na siya pag takbo ng chariot, And said,
understandest thou what thou readest? O, tinanong niya kung naintindihan mo ba yung binabasa mo. Parang tayo, basa tayo ng basa. Naintindihan ba natin ang ating binabasa? Yan. Kasi makita natin, yung pagbabasa ay Diyos din ang nakakapagbigay ng pangunawa dyan mamaya. Makita natin, mga kapatid. Dito sa verse, verse 35. Ano mga titingnan natin yan? Pagdadaanan natin. And he said, how can, 31, ito yung reply niya, nung tinanong siya ni Philip, kung naintindihan niyo yung binabasa niya, sabi niya sa verse 31, and he said, how can I, except some man should guide me? And he besought Philip that he would come up and sit with him. So dito, kung ating bibigyan ng pansin mga kapatid, nagbabasa ng Bible, na-attend ng worship service, ito galing pa sa bansa niya, kumbaga malayo pang pinanggalingan nito, na-attend. So nakikinig, babasa ng Bible. Pero yung reality, yung kumbaga yung root of the matter, wala pa sa kanya. Kasi tinanong siya kung naiintindihan niya yung binabasa niya, sabi niya, how can I? Meaning hindi niya alam. Except someone should guide me. So siya ay hindi niya alam, and then ginawa na siyang willing ng banal na espiritu na may mag-guide sa kanya, kung may magturo sa kanya. So kung papansin ninyo, kasi yung mga taong ganitong matataas ang katungkulan, yan na hindi mga nagpapaturo. Gusto niya ikaw tuturuan. Tsaka kung hindi magpapaturo, ito yung kukonsulta sa mga kilalang pariseyo dapat. Kasi convert to ng kumbaga ng Judaism, kaya nga siya napunta ng ng Jerusalem. So dapat dahil isa siyang kataas-taasang tao sa kanilang bansa, ang i-entertain niya ay yung mga high priest, yun ang magtuturo sa kanya, yung mga pariseyong kilala. Pero nakita natin dito, sa pamamagitan ng effectual calling ng banal na espiritu sa kanya, naging willing siya na makinig sa isang, sino ba itong lumapit sa akin na taong ito? Na basta na lang sumulpot dito, willing siyang makinig doon. So sabi niya dito, how can I except someone should guide me? So talagang hindi niya mariresist kasi sabi nga natin, kung talagang gusto niyang maunawaan, doon siya papaturo sa mga sa mga high priest ng mga Hudyo, ng mga Pharisee. Pero magtataka ka na-attend ng worship service ng Sabat ng mga Hudyo, pero hindi niya naman pala alam yung kanyang pinaggagawa. So, ayan. So, malinaw yan. And then, tuloy natin. Basa sa verse 31. And he besought Philip that he would come up and sit with him. Pinaupo pa sa tabi niya. So, saan ka nakakita na hindi ko kilala, ngayon ko lang nakita. Hindi ako sure kung ito yung hold-upper o ano baga. Pinatabi pa sa kanyang tabi. So, tataka kayo, talagang try to imagine, sa panahon natin ngayon, kunwari, yan, lalapit ka kay Mayor, tatabi ka. Baka kay pilipit niyang iyong braso sa mga gwardiya doon, hindi mo magagawa yan. Saka share mo ng ganyan, kung talagang tinawag ng Panginoon, mga mayor o mga pangulo ng bansa, magagawa mo yan. So, ang ating ina-emphasize dito yung working power ng Diyos. Hindi ito dahil si Philip ay magaling mag-preach, magaling na mag-evangelize, hindi pa nga siya nakikita nung taong yun Pero bakit ganito yung mga nangyari? Pakaiba. Talagang working power yan ng Diyos. Pag may ililigtas siya. Yan. And then, ang nangyari, katabi na si Philip. 32. The place of the scripture which he read was this. Ito na yung Isaiah chapter 53. He was led as a sheep to the slaughter. Ito yung verse 7, kung hindi kamali. And like a lamb dumb before his shearer, so opened he not his mouth. 33. In his humiliation, his judgment was taken away. And who shall declare his generation? For his life is taken from the earth. So talagang yun ay patungkol sa gagawing sakripisyo ng Panginoong Hesus. Tsaka yung hindi siya umiimik, hindi siya nagbubuka ng bibig.
So, ano yun sa kanya? Prophecy. 34. And the eunuch answered, Philip. Na syempre, bakit biglang nakilala? Syempre, nag-uusap na to eh. Nag-introduce na dito si Philip. Bagamat hindi nasabi, pero syempre naman, ganun niya na usapan. Magpapakilala, ano bang pangalan mo nung pinaupo na? O, ganun. So, Philip. Tinawag niya ng Philip eh. And then eunuch answered Philip and said, I pray thee, of whom speaketh the prophet this? So, sa Tagalog, sabi dito ay, sumagot ang bating kay Felipe at sinabi, ipinamamanhik ko sa iyo, kanino sinasabi ng propeta ito? Sa kanya bang sarili o sa alinmang iba? So talagang makikita natin, wala siyang idea. Parang tayo, pag minsan tayo, tulad nung sabi ko, kami nag-Bible study, basang-basa kami, wala kaming maintindihan. Paano namin ito paano namin ito mag-sharing. So, yan. Pero nung kumilos ng banal na espiritu, hindi naman kami pinabayaan bago kami matapos ng mga oras tayo natapos, 1 a.m. Bago naman umabot ng 1 a.m. ay nagkaigi naman ang aming Bible study. So, ito, nakita din natin dito, talagang malinaw na nagbabasa ng Bible, pero hindi naunawaan. Tinatanong niya si Philip, kanino ba ito sinasabi? Yan. 35, then Philip opened his mouth and began at the same scripture and preached unto him Jesus. So, in-expound ni Philip yung Isaiah chapter 53 dito sa eunuch. Nakita natin, talagang yung naging role ni Philip, instrumento siya ng Panginoon, God's grace, in explaining the gospel para dun sa target niyang maliligtas. Yan, nakita natin nagpapadala. Tapos ay nakita natin yung eunuch's receptive heart. Kasi nga, ginay siya ng banal na espiritu, tayo naniniwala. Kasi present dito, nandito. Saka ang banal na espiritu naman ay nasa kanya talagang mga ililigtas. Kasi kung babalikan natin dito, yung bago siya lumapit, the Spirit said unto Philip sa verse 29. So, present talaga dito. So, nakita natin dito yung pag naging receptive yung eunuch dahil kinikilos na siya ng banal na espiritu. So, yung effectual calling nangyayari na sa eunuch. So, hindi na siya makaka-resist. Sabi nga natin, hindi siya nag-resist, hindi siya nagtanong na, sino ka? Bakit ka nalapit? Ano bang natapos mo? Saan ka bang Bible school nakagraduate? Hindi, ganun eh. Hindi niya tiningnan. Kasi sabi nga natin, pwede siyang sa mga pariseyo o sa high priest kumuha ng explanation dito. Pero hindi niya yung ginawa. Yan. So tuloy natin. Sa verse 34, and the eunuch answered Philip, sa 35 na tayo. Then Philip opened his mouth, yun na, nag-preach na si Philip sa kanya, ipinaliwanag na kung sino. At yun na nga ipatungkol sa Panginoong Jesus. Sabi dito, sa 35, then Philip opened his mouth and began at the same scripture, same place sila nagbasa, pinaliwanag, and preached unto him Jesus. So yan, napakaliwanag. Gospel na patungkol sa Panginoong Jesus. 36. Dito sa, sa 35 talaga, 35, makikita natin, binubuksan ng isang tunay na ililigtas ng Diyos, isang elect, binubuksan ng kanyang understanding sa pamamagitan ng isang tunay na mangangaral. Kumbaga, yan. May reference tayo dito eh. Yung then open their understanding that they might understand the scripture. Yun yung sa Luke 24 verse 45. So, yun yung ating cross-reference. So, patunay lamang yun na Diyos ang nagpapaunawa. Dito ang ginamit na magpapaliwanag dun sa eunuch ay si Philip. 36. So, tuloy natin. 36. And as they went on their way, they came unto a certain water. And the eunuch said, See, here is water, but that hinder me to be baptized. Sabi dito, ay nagkaroon siya ng willingness
Kumbaga, sunod-sunod nga sabi natin, may cause and effect, pagtawag, and then may response. So ito talaga, yan. Nagkaroon siya ng response, patunay na siya talaga ay naligtas na sa biyaya ng Diyos. So 37, tuloy natin. And Philip said, If thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. So makita nyo naniwala siya dun sa sinabi ni Philip na si Jesus Christ ay anak ng Diyos. Hindi siya nawala, kumbaga wala siyang doubt. Kasi tinanong siya kung siya ay naniniwala with all thine heart. That dito, hindi yun dahil sa kakayahan ng eunuch na naunawaan niya. Nakita natin na nagkaroon dito ng intervention talaga, nagkaroon ng regeneration dahil sa banal na espiritu. At isa itong patunay na yung mga elect lamang talaga ang makaka-response ng tulad nito. Nakita natin si Paul, ganyan din ang naging resulta. Then si Lydia, same. And then itong eunuch, same din. Yan. So, verse 38. Tuloy natin. And he commanded the chariot to stand still, and they both went down into the water, both Philip and the eunuch, and he baptized him. So, ayan. May authority yung nagbaptize, at isang tunay na mangaral o ng Diyos. Hindi pwedeng yung baptismo ay dyan lang, dapat yan ay John the Baptist, o na ipinasa sa Panginoong Hesus, yung sinabi niyang all the authority ay ibinigay na sa Kanya. So, at ibinigay niya naman yung authority to baptize sa Kanyang mga disciple. So, ayan, importante na magbabaptize ay may authority. Yan. 39. And when they were come out, out of the water, the Spirit of the Lord caught away Philip. So nagkaroon na naman ng supernatural na pangyayari dito. That the eunuch saw him no more, and he went on his way rejoicing. So nakita natin dito, ito yung ebidensya ng transformation dun sa eunuch. Hindi siya nagtaka na, nakakatakot, ba't biglang nawala? Ano ito, kababalaghan? Tao ba yun? O ganun. Hindi. Ang nangyari ay he went on his way rejoicing. So meaning, ine-emphasize natin dito yung the joy and transformation evident in the eunuch's response. So yung effectual calling, yun yung nangyari sa eunuch. Nag-rejoice. And 40, last verse, but Philip was found at Azotus, and passing through, he preached in all the cities till he came to Caesarea. So 39, makita natin dito ay kinot up siya Tapos doon siya natagpuan, doon sa lugar na yon. Yan. So yan yung ating dalawang example. So kailangan natin ng conclusion and application. So in conclusion mga kapatid, kaninang umaga, tinignan natin yung kay Paul. Si Paul ay isang lingkod ng Diyos. Tunay na mangangaral o apostol para sa mga hintil. So nakita natin, nung tinawag siya ng Panginoon, ay hindi siya nakapag-resist, walang resistance. Then nakita natin yung response, yung kanyang naging pagkilos ng Panginoon sa kanyang buhay, ginamit siya. And then nakita natin si Lydia, balikan natin si Paul, dagdagan pa natin. Si Paul talaga ay nakita natin, talagang ginamit siya ng Panginoon para makarating ang ebanghelyo sa mga Gentiles. Talagang sabi niya nga ay I labor much kumpara dun sa iba ng mga apostol. Pero hindi niya inangkin yun. Ine-emphasize niya na dahil lamang yun sa biyaya ng Diyos. And then yung sunod natin tiningnan ngayong hapon sa pagpapatuloy na ating pag-aaral, si Lydia. Nakita natin na hindi tayo ang magpapapasok sa puso. Walang ganun sa Bible. Mali yung turong yan na hanggang ngayon ay naririnig ko pa rin. Na sa radyo, may narinig ako niyan recently lang.
kumakatok sa puso, papasukin sa puso. Walang ganun sa Bible. Ang nasa Bible, yung elect, Diyos ang magbubukas ng puso. Tulad ng nangyari kay Lydia. At doon nagkakaroon ng willingness. Ngayon yung kanyang, hindi siya nag-doubt doon sa, nagturo sa kanya. Gusto ko yung ibigyan din natin ng pansin. Hindi siya nag-doubt na, nabalita niyo yun, nakakulong na. Kinabukasan nakakulong kasi pinalayas yung doon sa manghula, Yung nangyari doon nakulong. So yun. Hindi siya nag-doubt na, pagka nakita natin yung taong ginamit ng Diyos para tayo ay makakilala sa tunay na ebanghelyo, gospel of the grace of God. Pag nakakita natin na meron siyang mga affliction, so huwag tayo mag-doubt na, ba't nagkakaganyan yan? So, hindi ganun. Tulad ng kay Lydia, nakakulong, sina Pablo, dapat hindi, huwag kayo pupunta dito, mga kayo, ex-con. Hindi ganun. Winelcome niya pa rin. Doon sa verse 40, kung nakita natin doon yung kanyang naging response, Kahit alam niyang nakulong, alam niyang yun ay tunay na lingkod ng Diyos, tunay ang dalang mensahe, tunay ang dalang ebanghelyo. So, ganun ang nagiging response ng tunay na naligtas. Kasi kung sa panahon natin, mangyayari yun, kung hindi ka talaga hinirang ng Diyos, walang effectual calling sa'yo, hindi mo tatanggapin yun, ex-con kayo. Doon na kayo sa ibang bahay tumuloy. Grabe, batong nagturo sa akin, puro tas nakulong pa. Ganyan yung natural man na response. Pero pagka talagang binuksan ka ng Diyos, naunawaan mo yung mga doktrina talaga, yung mga turo, yan nga, hindi ka makakapag-resist at hindi ka magdadoubt doon sa ginamit ng Diyos na magturo, magpakilala. Nung nagpakilala sa iyo ang Diyos na ginamit niya. So yun, hindi tayo dapat mag-doubt. Ating ipag-pray palagi ang mga ginamit ng Diyos para tayo makaunawa. Sabi nga natin, hindi yan sa sarili nating pangunawa ay mauunawa natin yan. Gumagamit ang Diyos ng mga ngaral. Tulad nga dito, sa huli nating tiningnan, ay yung eunuch. Isa siyang mananampalataya na. Siguradong upuan ito sa synagogue ay hindi yung mga sasahig na kaupuan. Siguradong ito'y maayos ang upuan nito. Kausap nito yung mga sinasalubong pa ito ng mga Pariseo. Nandito si treasurer ng Reyna ng Ethiopia. Dito, kakausapin siya. Sure yun, hindi, no doubt. Ganun ang treatment sa kanya. Kasi siya ay, kahit siya ay isang, hindi siya Hudyo, siya ay convert, hindi siya ordinaryong tao. So, hindi siya tatratuhin ng, diyan ka lang sa labas. Papansinin to. Kaya magtataka kayo, nagbabasa siya ng Bible, umaattend siya dun sa Jerusalem, bumababa sa Jerusalem para mag-worship sa Diyos. Hindi siya dun nag-rely, hindi inalaw ng Diyos na ang magpaliwanag sa kanya ng Isaiah 53 ay yung mga high priest o mga Pariseo. Kasi mga kapatid, ito share ko lang sa inyo. Yung Isaiah 53 ay hidden chapter yan sa mga Hudyo. So bakit natin nasabi? May mga taong nag-attempt na basahin itong Isaiah chapter 53 sa panahon natin ngayon na sa mga Hudyo. So tinry nilang basahin. Hindi sila makapaniwala na yun ay tumutukoy sa Mesaya nila. Tinanong sila, di binasa yung Isaiah 53. Ang reaksyon ng Hudyo, ito ay 21st century sa panahon natin ngayon. Ang reaksyon nila sino ba itong taong ito? Yan, masamang tao yan. Ganun ang kanilang response. Pero nung ipinakitang ito ang mangyayari dun sa kanilang Mesaya, nagulat sila. Sabi, bakit hindi yan nababanggit sa amin? Kumbaga hindi binabanggit ng mga rabay nila. Pakita nyo yung danger, talagang pagka ililihim sa'yo, lihim talaga. Kasi hindi makapaniwala na, yung mga Hudyo ngayon, yung palang tinutukoy dyan sa Isaiah 53 ay ang Panginoong Hesus. Na magsasuffer pala yung Mesaya nila. Hindi nila alam yun. Ang alam nila pagdating ng Mesaya nila ay glorious,
Hindi nila alam yun na yung second coming. Yung glorious na talagang mamumuno na. Yun ang ina-expect nilang pagdating ng kanilang Messiah. Hindi nila na, kasi nga, hidden ito sa kanila, itinago. Pero mo katindi ng mga, yung mga parasi na yan. Ginamit ng kaaway. Ano. Bagamat yan inasa plano ng Diyos, para nga makarating sa mga Gentiles ang gospel, ano, salamat sa Diyos. Pero ang point natin doon, meron dapat magpapaliwanag sa iyo. Kung ikaw ay isa talagang tunay na hinirang, kagaya ng nangyari dito sa eunuch, nakita natin yung pattern, na-attend, nagbabasa, kumbaga sa ano yung hallelujah, praise the Lord, ano. At ang pagkakaintindi niya, tama na yung ginagawa niya. Kagaya ng mga Arminian, okay na yun sa kanila, na tinanggap daw nila ang Panginoong Hesus. Pero nakita natin dito, hindi yun. Pagka gustong iligtas ng Panginoon, o hindi gustong iligtas, kung talagang isa siya sa mga ililigtas, dadating yung time na may ipapadala sa iyong tunay na mananampalataya, mag-share sa ng tunay na gospel, yung tunay na ebanghelyo, at doon hindi ka makakapag-resist. Kasi, to be honest talaga, ako'y namamangha. Pagka sinabi ito, example, namamangha ako dun sa, ako'y nagugulat. Pagka sinabi natin na hindi mahal ng Diyos lahat ng tao. Para bang ang sakit, ang sakit pakinggan. Pero yun yung turo ng Biblia, may vessels of wrath and vessels of mercy. So, ito lagi ko itong na-encounter dati, pag siniran, sasabihin, ano naman turo yan? Parang, yun nga, makakapag-divide yan. Ayaw nilang tanggapin yung aral. Panginoong Hesus din mismo ang nagturo. Kasi nga, walang effectual calling na nangyari sa kanila. Sariling calling nila. Tinawag nila ang kanilang sarili. Kaya akala nila, tunay silang mananampalataya, alam pa niya yung exact date, way back ganyan, tinanggap ko ang Panginoong Hesus, kaya ako ay naligtas. Yan talaga yung wordings, tinanggap ko ang Panginoong Hesus, kaya ako ay naligtas. Noong, yan, ganun pag na-encounter ko sila, and that is very, yun nga, talagang, na-amaze ako dahil, sa palagay nila, sarili nila ang desisyon yun. Pero malinaw sa nakita natin dito sa doktrina ng ating pinag-aaralan, yung example ng mga tao na hindi nila inaring sarili nila yun. Tulad ni Paul, hindi yun sa kanyang sariling kagagawan. Kung paano siya, I am what I am, sabi niya. Dahil yun sa grace ng Diyos. Ganon din tong si Lydia, nakita natin na yung kanyang hospitality hindi nagbago dahil din yun sa pagkilos ng Diyos sa kanya. And then itong eunuch na isang taong mataas na hindi ma-approach ng ordinaryong tao, nakita natin, walang kahirap-hirap ay nalapitan ni Philip. Dahil dito sa banal na espiritu, may go signal siya ng banal na espiritu sa verse 29. Nakita natin. So talagang walang imposible sa Diyos. Kasi sa panahon natin ngayon, sabi nga natin, kung tayo basta mag-a-approach, sabi na sa isang senador, sa isang hindi tayo basta-basta makakapag-share, Kahit pa sabihin natin, nakita natin nagbabasa ng Bible. So it's very impossible. Kung walang pagkilos ang Diyos, at hindi ikaw talaga ang instrumento na gagamitin ng Diyos para sa ikaliligtas ng taong yun, ay wala tayong magagawa. Yan naman ay isa ding assurance sa mga nangangaral na ng salita ng Diyos na hindi mababaliwala ang pangangaral ng kanyang salita. Meron at merong magre-response dyan, hindi dahil sa kagalingan o kakayahan ng pastor o ng mangangaral, kundi dahil lamang yan doon sa effectual calling ng Diyos. Hindi makakapag-resist ang kanyang tunay na ililigtas. So, that's it mga kapatid. So, application natin. Yun yung ating conclusion. So, application natin, always remember na kaya tayo nandito ay hindi dahil ito sa ating ginawang, bagamat ito'y naisip natin, naramdaman natin, hindi yun ang origin mga kapatid ng ating naging resulta kung bakit tayo nandito ngayon. Hindi yun ang origin, hindi yan nagmula sa atin.
lagi nating alalahanin na kung hindi kumilos ang Diyos sa atin ay wala. Hindi tayo maliligtas. Foolishness ito sa atin. Sabi nga, pag nakakakita ako ng ganito dati, ay hindi ako interesado. Foolishness. Gano yan, yung pinagagawa. Pero dahil nga, kinilos tayo ng Panginoong ng Banal na Espiritu, yan yung isa sa bagay na dapat nating ipagpasalamat lagi. Sama natin sa ating prayers na salamat dahil isa pala ako sa mga hinirang ng Diyos dahil actual mong naranasan, experimental mong naranasan, yung pagtawag sa iyo ng Diyos. At ikay magtataka, nakakapagpatuloy ka. Kahit ba parang ayaw mo na kahit pa yung mga naranasan kang affliction, kung ikaw tatanungin, ayoko na eh. Yung nga sabi lagi ng mga ating mga pastor, ating pastor. Pero hindi tayo makakapag-resist dyan. Lalo na't alam na natin yung katotohanan, ating gawin, ating sundin, maglingkod tayo ng may katapatan, at ang application natin, ating laging ilagay sa ating mga puso at isipan, na tayo ay mapalad, na tayo ay napadagdag sa tunay na iglesia ng Panginoon. Madaming nagsasabing mananampalataya pero tingnan natin ang kanilang kalalagayan compare sa ating kalalagayan. Napakapalad natin. So hindi dapat natin ito i-take lightly, mga kapatid. So tuwing Sunday, ay nawain palaging loobin ng Diyos na bigyan tayo ng ability, ng desire para sumamba sa Kanya, makarating dito sa lugar natin pinagtitipunan, ng merong willingness, yung hindi lang tayo napipilitan, yung talagang nilagay yun ng Diyos sa atin. Kasi kung hindi mo pa nararamdaman, sorry to say, talagang baka hindi pa kumikilos ang Banal na Espiritu sa iyo. Ganun din sa mga tagapakinig. Hindi dapat manatiling nakikinig. Mag-response, doon din sa ating mga visitor, Hindi ko kayo hinihimok, Gusto ko lamang inyong i-examine yung inyong sarili. Nagkaroon na ba ng effectual calling sa akin? Bakit ganun? Kasi may mga bisita din naman tayo, Hindi ko kino-question ang kapangyarihan ng Diyos, Ang gusto kong iparating ay try mong bigyan pansin ang iyong sarili. Tinawag na kaya ako ng Panginoon? Nangyari na kaya sa akin yung effectual calling kagaya ng nangyari kay Paul, kay Lydia, dun sa eunuch? Kasi yun talaga ang nangyayari sa tunay na tupa ng Diyos. Yung tunay na idadagdag niya sa kanyang tunay na iglesia. Tunay na hinirang ng Diyos. So, yun yung ating application. Try to reflect, mga kapatid. At kung iyon ang napagtanto na, salamat sa Diyos at ako yung kapag-response, yan lagi ang isa sa dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon na lubusan nating naunawaan ang nagyari dun sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang naging sakripisyo. At patuloy na tayo ay nag-aaral, natututo dito sa church. Dito lang natin yan maririnig sa tunay na iglesia ng Diyos dahil dito ang pillar and ground of truth. Tsaka ito yung guided lang talaga ng Banal na Espiritu. Sabi ko nga dun sa amin naging bisita sa Bible study. Ang truth lang ay nandito sa tunay na iglesia ng Diyos. Doon lang tinuturo yung pure gospel, gospel of the grace of God. Kaya wag ka na mag-sorry. Para sa kanya nagsusuri pa din siya. Meaning wala pang effectual calling sa kanya. 3 years? 3 years 3 years? 3 years na. 3 years na Pero hindi naman namin siya pinagbabawalan talagang sige. Mangyayari ang kalooban ng Diyos kung isa talaga siya sa tupa, So, we pray for him, Nawa ay mabag na sa kanyang Panginoong Hesus, buksan na siya. So, that's all mga kapatid. Diyan po nagtatapos ang ating mensahe na a model of irresistible grace. Sa next week ay inyong isama sa prayer na bigyan ako ng kalakasan at knowledge, spiritual wisdom ng Panginoon para
muli ay makatayo sa inyong harapan, makapagbigay ng mensahe. Kailangan ko din po ang inyong prayers. Maraming salamat. At atin ding alalahanin lagi, sabi ko nga, ay alalahanin natin ang mga ginamit ng Panginoon na instrumento upang tayo ay mapupunta sa iglesyang ito. Mapatigdag sa kanyang tunay na iglesia. Isama natin sa prayers palagi ang ating mga elders, ang ating mga pastor. So, yun lamang po. Maraming salamat. May God bless the message in our hearts. Tayo ay lumuhod, tayo ay manalangin. Aming Diyos na banal, aming Ama na nasa langit. Maraming pong salamat sa inyong naging mensahe sa amin ngayong hapong ito. Tunay po na ito ay naging pagpapala at kalakasan sa inyong mga anak. Aming Diyos. Inyong ipinakita kung gaano kami kapalad na kami inyong tinawag at nagkaroon kami ng will to obey para sumunod sa inyo, aming Diyos. Kayo po ang origin nito, aming Diyos. Kayo ang naglagay nito sa amin. Kayo ang nagdagdag sa amin dito sa iglesyang ito. Hindi ang aming mga sarili. Ito lamang ay naging bunga o resulta ng inyong ginawa sa amin. Salamat po sa inyong election, sa inyong mga hinirang. At kami ay napabilang. Kami ay kabilang sa mga hinirang, aming Diyos. Buhat pa ng pasimula. At naranasan namin, aming Diyos, ang inyong pagtawag, experimental, aming Diyos, aming personal na nakita sa aming mga sarili. Nakala namin ay ayos na kami dati, ngunit talagang kalooban ninyo na kunin kami, ialis kami sa aming lugmok na kalalagayan at idagdag sa inyong tunay na iglesia. Ito hindi lamang para idagdag, kundi meron din kaming mga dapat gampanan namin Diyos. Na siya po namin laging dalangin, na inyo po palaging ipaunawa kung ano ang aming kailangang gawin dito sa iglesyang ito upang kami ay magamit ng lubusan, makapaglingkod sa inyo, aming Diyos, magamit po sa ministry. Aming Diyos, amin din pong dinadalangin ang aming mga kapatiran. Palagi namin inaalala ang may mga karamdaman. Mangyari po nawa inyong kalooban sa kanila. At kami po ay naniniwala na kung inyong loloobin ay mangyayari ang kanilang kagalingan. Ang aming Panginoong Hesus ang siyang dakilang manggagamot. Kung ito po inyong kalooban ay wala pong imposible sa inyo. Tanging sa inyo lamang kami dumadalangin ng kagalingan sa mga panahong aming kinakaharap, aming Diyos. Aming Diyos, sa aming pong pagsamantalang paghiwa-hiwalay, ingatan niyo po ang bawat isa, i-preserve niyo po at makarating at ng ligtas at mapayapa sa kanya-kanyang tahanan. At idinadalagan din po namin, aming Diyos, ang darating na isang linggo. Patuloy niyo pong pagpalain nawa ang kamay ng inyong mga anak na nagtatrabaho. At inyo pong i-provide ang aming mga pangangailangan spiritually and physically, aming Diyos. Bagamat bago pa namin ito hingin, ay alam niyo na, Panginoon, ang aming pangangailangan. Ngunit kailangan namin itong idalangin sa inyo dahil kayo din po ang naglagay nito sa amin, aming Diyos. Palagi niyo po kaming paalalahanan, aming Diyos, kung gaano kami kapalad na kami inadagdag sa inyong tunay na iglesia. Mayroong tunay na doktrina, mga tunay na pastor na nagtuturo ng inyong mga tunay na mensahe na inyong ginagamit, aming Diyos. Aming pong inaalala ang aming mga elder, ang aming mga pastor, aming Diyos. Patuloy niyo po silang pagpalain. Ang kanila pong buhay ay patuloy na magamit sa pagbabahagi ng inyong mga salita, aming Diyos. Muli po, aming Diyos, salamat po sa hapong ito. Nawa ay naging blessing din sa mga tagapakinig ang inyong mensahe. Amin din po inaalala aming mga mahal sa buhay, aming Diyos. Aming dalangin na nawa sila ay maligtas din at makasunod din po sa inyo, aming Diyos. Kung ito po inyong kalooban. Muli po, ito po aming dalangin, papuri at pasasalamat sa inyo, aming Diyos. Nawa po ay kayo ang nalugod at maitaas sa aming pananambahang ito. Ito po aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas
Amen. So, patuloy po natin sambahin ang ating Diyos. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Maraming salamat. God bless po. Magandang hapon.